Minomonitor ng Pag-asa ang 30 lugar sa buong bansa na inaasahang makakaranas ng matinding tagtuyot dahil sa El Nino sa katapusan ng Marso. 25 sa mga lugar na ito ay nasa Luzon at 5 ay sa Visayas. Bukod sa tagtuyot, inaasahan ding makakaranas ang 16 na probinsya sa buong bansa ng tinatawag na dry condition. Samantalang 24 na lugar naman ang inaasahang makakaranas ng dry spell. Sa datos ng Department of Agriculture nitong Pebrero, umabot na sa mahigit 150 milyong piso hanggang 350 milyong piso ang nasirang mga pananim dahil sa dry spell. Samantalang umabot na sa halos 8,000 mga magsasaka ang nakaranas ng bagsik ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa, ang lawak ng pinsala na dulot nito, at ang mga programa at solusyon ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng El Nino sa agrikultura, sa water supply, kalusugan, at ekonomiya. Magandang gabi, ako po si Kata Inocencio. Ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Nakikita po natin yung sinasabi nating peak ng impact ng El Nino na may further reduction sa tubig ulan by end of April po. May mga lugar na madadagdagan ng mga around 42 provinces na po yung maaaring under meteorological drought conditions, 26 dry spell at 10 yung mga area under dry condition. So dito po natin makikita that by end of April, ito yung medyo pinakamalala o tinding epekto nitong El Nino. Ang Diyos at Bayan para maunawaan natin kung ano nga ba ang El Nino at ang epekto nito sa atin, ay makakasama po natin si Ms. Ana Liza Solis, OIC ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa. Welcome back po to Diyos at Bayan, Ms. Ana. Good afternoon po, Ma'am Kata Inocencio, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa Diyos at Bayan. Good afternoon. Ayan, naririnig po natin yung mga salitang La Nina, El Nino. Siguro po para sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba talaga ang El Nino? Dahil yun po yata ang tila nararanasan natin ngayong panahon na ito. At ano po ba yung pagkakaiba ng El Nino dry condition at dry spell? Hindi po ba pareho yon? So yung El Nino po ito ay nagaganap po, nangyayari sa Dagat Pasipiko, particularly po sa gitna at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko. So meron pong mga pagbabago na lumang masyadong mainit. So umiinit ang temperatura ng ibabaw ng Dagat Pasipiko, at yung pong epekto na yon sa atin ay posible pong nagkakaroon ng malaking posibilidad na maaaring mas mababa ang ating ulan at minsan po medyo mas mainit ang ating temperatura. So yung pong nangyayaring yung pag-init ng temperatura ng dagat, yun po yung nakakaapekto, dinadala or inilalayo sa atin yung ng hangin, yung tinatawag nating mga cloudiness dapat o kaulapan na dapat nating matatanggap na tuwing magkakaroon po ng mga pag-uulan sa ating bansa. Magkaiba po ba yung tinatawag na dry spell at saka yung dry condition? Dahil naririnig po namin yan eh. Pag sinabi po nating dry condition, so ito po ay dalawang magkasunod na buwan na kung saan meron pong mga around 21 to 60% na reduction sa tubig ulan. Kapag naman po dry spell, ang ibig sabihin po niyan ay 2 buwan na more than 60% yung reduction sa tubig ulan, o 3 buwan na 21 to 60% yung reduction sa tubig ulan. And then yung tinatawag naman po nating meteorological drought condition. So ito po yung level up ng dry condition at dry spell na kung saan 3 buwan na more than 60% ang reduction sa tubig ulan, or 5 buwan na sunod-sunod na kung saan around 21 to 60% po yung kabawasan dun sa ating tubig ulan.
Ito pong nararanasan po natin ngayon, masasabi po ba nating dry condition pa lang o dry spell na po ba o meteorological? Naku po, 5 buwan pa lang mahigit. Ano po, ito po ba ay mabagsik po bang kondisyon po ito at ano po ang dahilan? Well, sa ngayon po, as of February 25, base po sa assessment ng mga datos ng Pag-asa, around 24 provinces po yung nakakaranas ng meteorological drought condition. So, ibig sabihin po nito, Ms. Kata, ay more than 3 or more than 5 months na po siya na may malaking significant na reduction sa tubig ulan. And then yung dry spell po, mga around 17 provinces naman, and around 10 provinces naman po yung naandun sa tinatawag na dry condition. So meaning yung iba po nagsisimula pa lang na makaranas ng further reduction sa tubig ulan. And yung nasa drought po, ibig sabihin more than 3 months na silang mababa po ang tubig ulan. So kung Ina sinasabi natin, kung mabagsik ba ito, kung ikukumpara po natin, Miss Kata, sa ibang El Nino episode, hindi po siya masyadong malala kung ikukumpara natin sa ngayon po, dahil hindi pa natin nararamdaman yung peak impact nito sa ngayon po, as of now. Hindi pa gano'n kalala, pero yun nga po, meron pa rin tayong mga inaasahan na mga peak impact until May at least. Pero ngayon po, ang pinagkaiba po kasi nito ay galing po tayo sa previous na 3 taon na La Nina episode. So, kung bago po El Nino, last 2023, ay galing po tayo sa mahabang La Nina. Kaya ibig sabihin po, kung titingnan natin yung impact nito kumpara dun sa mga dating mga strong El Nino events, kagaya po ng 2009, 2010, 2015, 2016. Sa ngayon po, although wala pa nga po yung impact na peak nito, ay hindi pa po siya gano'n kalala. Ayun. So dahil nga ho nararamdaman na yung dry spell at may mga ilang lugar pala sa atin ano, na may meteorological drought na pala ang kanilang nararanasan, ano po. Ano pong mga lugar ang ating mga mino-monitor ngayon or can we actually even predict 'no, na may mga, lugar po tayo na maaring abutin ng drought sa panahong ito? So sa ngayon po, base dun sa kaninang sinabi po natin, yun na po yung mga aktuwal na mga lugar na nagkakaroon ng mga kabawasan sa tubig ulan. At nakikita po natin yung sinasabi nating peak ng impact ng El Nino na may further reduction sa tubig ulan by end of April po. May mga lugar na madadagdagan ng mga around 42 provinces na po yung maaaring under meteorological drought conditions, 26 dry spell at 10 yung mga area under dry condition. So dito po natin makikita that by end of April, ito yung medyo pinakamalala o tinding epekto nitong El Nino. Bakit po tila sa mga lugar na ito ay mas matindi yung epekto ng El Nino? Ano po ba yung characteristic po ng mga lugar o mga probinsyang ito kung bakit po ito ay madalas na tamaan ng El Nino? Alam ko po sa Luzon po at saka Visayas po ano, pero ang Mindanao ay tila hindi naman apektado. Ano po ba yung characteristic ng ating kondisyon, weather condition, lupain at ganito po ang nangyayari sa mga lugar na ito? Ma'am Katabali, no two El Niños are alike. So there are El Nino episodes na sobra po ang tindi ng matatamaan, usually ang Mindanao area or yung Visayas area kasi depende rin po yun sa timing yung pagdating ng El Nino. So ngayon po, last year kasi ay July nag-start po yung El Nino na kung saan yung time pong yun ay kasagsagan pa rin ng ating habagat, and then after po nun, yung tumindi po yung El Nino ay nung time po na dry season sa may parte ng Luzon. Kumbaga, wala na po siyang habagat during that time. So ngayon po, kaya ang nauuna dito ngayon ay ang Luzon area. But there will come a time po, pag by end of April at saka March, nakikita po natin na unti-unti na rin pong maaapektuhan itong Mindanao area. So ang highly vulnerable area po talaga during El Nino ay ang usually yung tinatawag nating type 3 at type 4 climate. So mostly po yan ay naandyan sa may parte ng Visayas at Mindanao dahil mas kokonti po or evenly distributed lang throughout the year yung kanilang pag-uulan. But then sabi nga po natin, depende po sa timing and arrival ng El Nino. Kaya ngayon po ay Luzon po ang madaming naapektuhan ng drought.
Nape-predict naman po pala kung darating ang El Nino at kung gaano kalala po ito. Ano po ba ang paghahanda ang ating pong ginagawa at ano po ba ang ating pong puwedeng sabihin sa taong bayan? Ano po ba ang puwede nilang gawin sa panahong ganito? Well, sa parte po ng gobyerno, lalong-lalo na po ang ating national government, katuwang po ng DOST Pag-asa, yung pong Task Force El Nino, na kung saan nagbibigay po ng gabay at ng mga karagdagang impormasyon ang DOST Pag-asa para at least po yung pong different sectors concerned, yung pong sinasabi nating food security, water security, health security, energy security at public safety ay nabibigyan po natin ng sapat na impormasyon at update para at least po yung iba't ibang sektor natin ng pamahalaan ay makapaghanda. So sa parte po ng ating mga kababayan, so lalong-lalo na po dito sa Metro Manila or kahit hindi lang po dito sa Metro Manila, sa buong lugar kasi yung tubig din po talaga iba-iba yung pinagmumulan natin at dito sa May Angat Watershed although nasa normal rule curve, above the normal rule curve pa rin ang Angat at ayos naman po ang pagma-manage nito. So kailangan din po pagma-manage din ng ating mga kababayan sa paggamit ng tubig. Ano po ang nakikita ninyong possible worst case scenario dito sa Metro Manila? Ano po na epekto po nitong El Nino? Siyempre, ika nga ninyo so far, ayos-ayos pa ang supply natin Hmm. diyan sa mga dam, sa Angat, ano po. Pero ano po kaya ang posibleng maging senaryo sa Metro Manila kung talaga pong kapusin po ng tubig, ng water supply dito po sa siyudad, lalo na sa Metro Manila? Well, since ngayon naman po, well managed po yung ating tubig. So hopefully hindi naman po mangyari. But then ang nakikita po natin na possible dito for Metro Manila is yung medyo mas mainit ang ating temperatura. So yung tindi po ng init ng temperature ngayong warm and dry season months natin, pwedeng maging mas warmer siya. So epekto pa rin po ng mga urban heat island effect additional dito sa Metro Manila. Kaya yun po yung medyo mas makikita nating worst na senaryo, yung makaramdam tayo ng sobra o tinding init dito sa Metro Manila. Napag-usapan po ninyo sa task force, and I heard you just had a meeting with the task force. Sa ganang pong food supply, dun ho sa epekto po nitong El Nino sa agrikultura, ano po ang ating pong maaasahang posibleng mangyari at ano po ba ang pwede pang gawin para maibsan, let's say, ang kakulangan ng food supply o siguro po baka ho magmahal ang ating mga pagkain? Well, sa ganang pong pag-asa, so we fully support naman po yung lahat po ng mga programa ng Department of Agriculture. So sila po yung mandated agency na kung saan makakapagbigay po ng tama at malinaw na impormasyon tungkol sa mga preparation. But then sa through Task Force El Nino ay nakikita naman po natin ang preparasyon ng iba't ibang sektor ng ating pamahalaan at kabilang na po dyan yung ating food security. And open po yung line of communication namin ng Department of Agriculture. So, nagbibigay po kami ng update, nagbibigay din po sila ng mga update and nababalidate po nila from the field kung ano po yung mga nangyayari na posibleng impact po nitong El Nino. So, yung sa pagmamonitor po ay maayos po ang aming coordination with the Department of Agriculture. Dahil po kayo nasa task force ay matanong ko na rin po kayo tungkol naman po doon sa kondisyon ng kalusugan. Ano po ba ang nakikita nating posibleng mangyari, magkakaroon po ba ng outbreak ng certain diseases na dapat po nating pag-ingatan ang ating paggamit ng tubig? Meron po ba tayong may abiso sa ating mga kababayan patungkol po diyan? Well, isa lang po yung sinasabi ng ating Department of Health na ating natandaan through Task Force El Nino for Health Security. Ang sabi po ni ASEC Dr. Albert Domingo, dapat tayong mag-ingat palagi, umiwas sa kainitan ng araw lalo na pagtanghali, inom palagi ng malinis na tubig, magsuot ng magaan, maluwag at light-colored na mga damit. So ito po yung mga paalala para po at least maibsan or maiwasan natin yung pagkakaroon ng heat cramps, heat stress, or heat stroke. So lalong-lalo na po yung mga taong may comorbidity, ika nga, o
yung medyo may hindi po maayos ang kondisyon ng pangkatawan. So, 'pag nakakaramdam na po kayo ng mga pagkahilo, pagduwal, pagsuka at pangangalay, so yun kumonsulta daw po agad sa doktor through the Task Force El Niño for Health Security. Yan, napakaganda ng advice sa atin ni Miss Ana Lisa Solis ng Pag-asa. Siguro po bilang kung panghuling pananalita na lamang, ano po, ito po bang El Nino phenomenon is something that we should really be concerned about as citizens, or is this something that, like I said, might be predictable naman po eh? So, masasabi po ba natin na ang El Nino is something that we should just adjust to, live with, and actually follow whatever government advises for us to do, so that we are not gravely affected by the bad effects, for example, of El Nino, which is usually, yun nga, sabi nyo, baka umabot na sa drought. Ano po? Any last words po for our audience, Ma'am Solis? El Nino or La Nina is a naturally occurring climate phenomena. So, ibig sabihin po, we have to live with it. So, iba-iba po yung epekto nito, iba-iba yung posible maging impact sa iba't ibang sektor. So, at least po, ang national government ay naghahanda po at least para po ma-lessen yung impact nito or ma-minimize kasi hindi po talaga natin maiiwasan ang posibleng magiging epekto nito sa ating bansa at sa iba't ibang sektor. Ang kaya lang po natin gawin is to lessen or minimize yung magiging epekto nito at sana po ay katuwang na rin po ang bawat mamamayan sa atin. So unang-una po huwag tayong gumaya kay Asyong Aksaya. Gusto ko yan. Sana natatandaan pa ng ating mga kababayan, lalo na yung mga bagong henerasyon kung sino si Asyong Aksaya. But the very word of it is huwag tayong maging aksaya sa paggamit ng ating tubig. Hindi po ba? Opo, at ang sabi din from the Department of Energy doon sa ating task force, kailangan ang gayahin si Asyong madiskarte. Ayun, madiskarte naman ang Pilipino, kaya kayang-kaya natin harapin si La Nina or si El Nino. Kayang-kaya natin yan dahil tayo mga Pilipino ay sadyang madiskarteng mga tao. Huwag aksaya, hindi po ba, sabi ni Miss Ana Lisa Solis. Thank you very much. Thank you very much, Miss Ana Lisa Solis, OIC ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang Diyos at Bayan. The overall biblical perspective about growth is often sends a reminder of our dependence on God and a call for repentance and turning back to Him. So it's time to seek His guidance, mercy, and provision. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan dito sa Diyos at Bayan, ay makakasama naman natin ang National Director of Harvest Field of the Philippines. Wala pong iba kundi si Bishop Fred Seya. Welcome back to Diyos at Bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. At, to God be the glory dahil nandito muli tayo. At maraming salamat sa lahat na nanonood. Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay mapagpala ang bawat isa. Ayan, Bishop Fred, ano po ang masasabi ninyo sa epekto po ng El Nino sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po, particular po sa sektor ng ating agrikultura? Sa aking napakinggan at napanood kanina sa ating bisita, medyo nakakakaba itong sitwasyon natin. Bagamat sa iba ay parang hindi masyado. Pero kung susuriin natin at aalin natin kung ito ay magpapatuloy, talagang malaking dakot muli ito sa ating bansa. Dahil pagkain na ang maapektuhan nito eh. Once na ang pagkain na ang naapektuhan yan, ay talagang magkakagulo po tayo dyan. Kasi siyempre papasok yung survival. Pag survival na ang pumasok, ay matirang matibay dyan. Kaya kailangan talagang paghandaan ito. At huwag tayong patulog-tulog dito.
Kailangan ay maging gising tayo sa sitwasyon na ito. Para sa akin, kailangan natin itong talagang seryosuhin at alamin at kung ang dapat nating mga dapat gawin. Di ba, Bishop, hindi naman sa occasional nangyayari ang mga La Nina, El Nino, pero alam naman natin na ang Pilipinas ay, we are rice producing, we have a lot of agricultural lands, pero tila, siguro, I just want to go back to some root cause, some major problem that we have, and that is we have actually not been a producing country anymore. Hindi po ba? Na nahilig na tayo sa mga importation, no? So you're talking about lack of food, no? As a possible effect of El Nino, no? Kung hindi po makakaproduce ang ating mga farmers, tila ang problema hindi dapat hinihintay ng gawa ng solusyon kapag na El Nino na tayo, kung hindi dapat po talaga siguro mayroong malawakang plano para sa ating bansa tungkol sa food production. Di po ba, Bishop? Totoo yan, Kung tutuusin, napakayaman natin sa natural resources. Maging yung mga ilog natin, talagang makikita mo, overflowing talaga yung tubig, no? Talagang magaganda ang ating river, maging yung dagat. Napakayaman po natin, no? Ang nakikita kong problema po dito ay sa tao din po Kasi gusto ng tao yung madalian, yung instant, no? Nasanay tayo sa instant. Kaya siguro influensya ito ng mga dayuhan, no? Kasi dati naman simpleng-simple ng buhay ng mga Pilipino, no? Pero dahil sa tinanggap natin itong mga dayuhan na ito, nabigyan tayo ng kaalaman patungkol sa kanila. At dahil doon, ay isa yon sa naging effect kung bakit hindi na natural ang pagpuproduce ng ating mga pagkain o yung tinatawag na halaman, lalo na sa agriculture. Bagamat nakakatulong po yung technology, kaya lang dapat balansihin. Dahil pag hindi, talagang may konsekwensyon. Ano po? At ang konsekwensyon ay tumatama sa kalusugan ng tao. O tingnan nyo, mga nabibili natin sa palengke, may mga spray na ng chemicals. At pag yun ang laging kinakain mo, cancer ang kalalabasan mo. So yun po ang consequence noong modern technology. Ngayon bumabalik tayo sa yung tinatawag na herbal, yung natural. Ngayon tayo bumabalik. Maganda po yun. At least, kaya lang, ilan lang ang gumagawa po nun. Mas pinapriority natin itong mga technology na kung yung susubuin ay hindi maganda ang ang consequence nito sa katawan natin. Totoo po, kasi kung tutuusin natin nga, nabanggit na rin ninyo, ang dami nating mga tubigan, mga river, we're an archipelago, napapaligiran tayo ng tubig. Hindi po ba dapat ang El Nino ay hindi natin problema? Hindi po ba? Kung lamang yung technology na, correct, kung yung technology na sinasabi ninyo na ginawang available sa atin ng mga dayuhan, and I think marami ring Filipino sa mga scientists na magagaling sa teknolohiya, kung gagamitin lang sa tama, at yung tubig na meron tayong available all over our country, ay hindi dapat problema ang El Nino. Bagamat po, Bishop, ang El Nino po ay isa ring natural phenomenon. Sa biblical perspective po, ano po ang ibig sabihin nito? Sa biblical perspective, so malinaw po yan na nabanggit po yan kay Elijah. Maging sa doon po sa Amos, nabanggit din po yan sa Deuteronomy. Na ito'y ginamit din para parusahan yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Si Elijah, ginamit niya ito para talagang malaman ng mga taong na hindi naniniwala sa Diyos na mayroong buhay na Diyos. At yun ang ginawa ni Elijah doon sa kinumpranta niya si Prophet Baal o na Mount Carmel. As a sign, God's power. So Elijah prayed for a drought and did not rain for 3.5 years.
talagang matindi talaga yun. Almost 3 years, and a half. Talagang nagtagtuyo talaga. No? So in the Bible, ginagamit ni Lord itong drought na ito, itong ganitong taghirap, to remind us na baka naman nalilimutan nyo na. Kasi ang linaw ng kanyang sinabi sa Deuteronomy na ito ay isang batas na dapat nating sundin ang Diyos. Kung hindi, baka mapunta tayo sa ibang Diyos. At yun nga ang nangyari sa mga taga-Israelite. Dahil sa hindi nila sinunod yung utos ng Diyos, ay naghanap sila ng ibang Diyos. So dahil doon, talagang nagkaroon ng famine, ng talagang tagtuyo, taghirap. No? Because of that. Yun ho ang sinasabi sa Biblia, maging sa kay Amos. Ganun din po ang nangyari. Na talagang for 3 months, he also withheld rain from when he harvest was still 3 months away. I sent rain on one town, but withheld it from another. One field had rain, another had none, and dried up. So pinakita ng Diyos na sa ibang lugar, umuulan. Sa ibang lugar, hindi. So ibig sabihin, yung mga binibless, yung mga sumunod, yung mga hindi sumusunod, yun ang nagkakaroon ng tagtuyo. Hindi ko naman sinasabi sa Pilipinas na yung mga nagkakaroon ng tagtuyo ay hindi sila naniniwala sa Diyos. Dahil doon, o maaaring sinasabi kong makasalanan sila, kisa doon sa mga katulad sa Mindanao na hindi problema ang El Nino, ay mabubuti yung mga taga Mindanao. Hindi po ganon, kundi ang sinasabi ko dito is the root. Ano ba talagang ugat ng pinagmumulan ng kahirapan na ito na nangyari sa bansa natin? Simple lamang ang root niyan. Yan ay disobedience to God's command. No? Pag hindi natin sinunod ang sinasabi ng Diyos, sigurado talagang may consequence. Parang parang engine yan no? Pag ang engine ay gasoline at linagyan mo yan ng diesel, ay siguro masisira yung makina. At kung diesel naman, ay ganun yung gasolina, sigurado yung makina. Ganun lang kasimple po yun ang utos ng Diyos. No? Black and white lang naman yan Kung di mo susundin ang sinasabi ng Panginoon, ay sigurado, isaril ka. Talagang hindi mo matatanggap yung pangako ng Diyos, yung blessing lang daw na pinangako niya. So, ganun po kasimple ang sinasabi ng Bible. At hindi po pinahihirapan ng Diyos ang kanyang mga utos sa Biblia. Simple-simple lang po ang sinasabi niya sa banal na kasulatan. Ang problema po sa atin, pinahihirap po natin. At dahil mahirap na ito, minsan din natin tayong sundin. Like, for example, yung 10 utos. Ang hirap isauluhin, di po ba? Pero pagdating kay Jesus, ginawa lang yan 2. Ay di madaling saluhin, no? Mahalin mo ang Diyos ng buong mong kaluluwa, ng buong mong lakas, di po ba? At yung pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. O di sa ulado naman na yung command, ginawa niyang simple. So kung gagawin natin yun, matutupad natin yung 10 utos. So ganun din po, titingnan natin kung ano ang sinasabi po ng salita na yun sa Biblia. Ang Biblia po ay hindi mahirap. Madali, simple po ang Biblia kung babasahin natin ng may pangunawa. At hindi naman ipagkakait ng Diyos yun. Ang problema, karamihan ay hindi naman nagbabasa rin ng Biblia. Yung ating mga lawmakers, silang gumagawa ng mga batas ng ating bansa. Sana pating batas ng Diyos ay kanilang aralin din at nang sa gayon ay kanilang ipinapasang mga batas ng bansa ay nagmumula sa batas ng Diyos. Hindi po ba? At ang ganun ay we are spared from the consequences of our lack of knowledge, and our lack of discernment of what, and wisdom even, of what God has already taught us according to the word. Sabi nga po ninyo, hindi po ba? Dahil kasi even itong mga effects ng mga drought, famine, we have been warned already in scripture about it. If you the result of disobedience, normally may mga natural consequences na inaalaw ng ating Panginoong Diyos upang disiplinahin ang kanyang mga tao. Hindi po lahat ng mga, so I would say, kagaya ng banggit nyo, Bishop, hindi po mo tayo ay naka-experience ng that. Sabihin nun, kayo ay mga makasalanan ng lahat. Siguro may mga kasama tayo na makasalanan, or
siguro tayo ay pabanjing-banjing sa ating pananampalataya, may mga bagay tayong nakakalimutang gawin. Kaya may consequences, maging yung mga nakakalimutan nating dapat gawin. We have been warned, even in the Old Testament, Bishop, hindi mo po ba? Ginamit po as a tool of prophecy or a means through which God tests and teaches His people. Ano po sa inyong palagay ang dapat na matutunan natin hindi lamang bilang mga Pilipino, kundi bilang mga mananampalataya sa nangyayaring ito? Ang nakikita kong problema kung bakit yung iba ay hindi na binabasa yung Bible o pag nabanggit yung Biblia, para bang ah, hindi sila seryoso o sinasabi nila ay ah, gawain lang yan ng mga relihiyoso. No? Baga sa nagkakaroon na ng tinatawag na pader na akala nila ay religion to. Okay? It's a religion. So ibig sabihin, sa religion nila, kailangan nilang Bible. Pero sa religion natin, hindi natin kailangan yan. So ganun na ang nangyayari. So because of that, natatakpan tuloy yung totoo, yung katotohanan. That's why, kailangan talaga natin na ito ay ipaliwanag sa kanila. Yung sinasabi nyo kanina na talagang ando naman yung warning, napaka-specific sa Bible. Ang problema, hindi po nila alam. Alam man nila, ayaw naman nilang maniwala. Kasi ito ay isa lamang na gamit ng isang relihiyon. Diba? So, sa Muslim, may Quran sila. So, kung baka sa even sa Christian, sa Catholic, meron silang Catholic Bible. And then meron din Evangelical Bible. So pag yun ang pinag-usapan nila, parang bang magkakaiba. Pero sa totoo lang, iisa lang po ang salita ng Diyos. Yan ay nasa Bible talaga. Kung mabibreak itong wall because of religion, ay doon magkakaroon talaga ng tinatawag na transformation sa bawat buhay ng mananampalataya, lalo sa ating mga mananampalataya. Dapat lalo tayong maging mas ligasi. Dapat manindigan tayo sa katotohanan. Huwag tayong mahiya. Huwag nating isang tabihan. Ako po, pag nagkakasal po ako, tinitake ko po yung opportunity na talagang tanggapin nila si Jesus sa buhay nila. Kasi naniniwala ako, gaganda lang talaga ang mag-asawa kapag si Jesus ay nasa puso ng mag-asawa. It's proven na kung si Jesus ang talagang Panginoon nila, both side, gaganda ang buhay nila. At marami na akong kinasal na yun ang priority nila. Gumanda ang buhay nila, gumanda ang pamilya nila. Kaya pag nagkakasal po ako, hindi ko pinababayaan. Talagang pinaninindigan ko yon. Lagi kong sinasabi sa kanila tuwing ako yung magkakasal. Dahil alam ko, yun ang mapapakinabangan nila sa kasalan. At totoo po yun. So, ibig sabihin, sa ating mananampalataya, huwag tayong sumuko na sabihin ang totoo. Huwag tayong matakot na pag sinabi natin ito, baka iwanan tayo o baka sabihin nila masyado tayong panatiko. Huwag natin pansinin yun. Ang importante yung totoo na sinasabi ng Diyos. Na ibahagi natin, sabihin natin sa kanila, ipaliwanag natin sa kanila nang walang bahid na tinatawag na pagsisinungaling. Kundi yung totoo lang. Kasi mayroon din iba, dinadagdagan. Ay ang sabi ng Bible, dagdagan o bawasan mo ito, ay parusahan. Ano yun po yan? Sa pahayag po yan. Hindi po ba? Ang sino mang magbawas at magdagdag sa sinasabi ng Diyos, ay tiyak na parurusahan. Kaya dapat kung ano sinabi ng Panginoon sa Biblia, yun lang ang sabihin natin. At simpleng-simple lang po yun. Kung yun ay gagawin po natin. So, yun po ang para sa akin. Ayan. Well, thank you very much for that. Kasi kumbaga, yun yung bottom line ng ating sitwasyon is dapat talaga ay nakaangkla ang ating mga ginagawa, unang-una ang ating pananampalataya doon sa katotohanan na sinasabi ng Diyos. At iisa lang naman ng Diyos at iisa lang din naman ang katotohanan at yun ay ayon sa Kanya. And Bishop, nabanggit mo na posible mga ibang reliyon, may mga kanilang version ng kanilang Bible, Pero when you think about it, kahit naman common sense na lang, sana, di ba, ay mangibabaw. Ano ba naman yung
magtatanim ka at mag-aani ka tapos patuloy kang nag-aani, hindi mo papahingahin yung lupa mo, eh, mamamatay yung lupa, hindi ba? Hindi na siya magiging productive, ano po? Tapos andyan na yung may mga, alam naman natin mga, yun na, nabanggit yung teknolohiya, kung paano yung mamamaximize ang paggamit sa tubig, na napakarami naman po natin. Pero hindi po natin nagagawa. Instead, nag-i-import tayo. At tayo ay nag-ano ng, ano ginagawa sa tubig? Yung finifilter. Ano, eh, napakadaming natural mineral water tayo na sana ay mas malusog din sa ating pangangatawan. In other words, minsan nawawalan tayo ng wisdom, especially when we lose the fear of God. Kasi sabi sa Biblia, hindi po ba, the fear of God is the beginning of wisdom. So marami po tayo siguro mga kababayan, lalo na yung mga namumuno na nagdudunong-dunungan, pero wala namang wisdom of the word of God, no? Kaya minsan ay mali mga panutuntunan ang naipapatupad, and people suffer because of that. And then yun nga, going back to what's personal to all of us, ano, if we do not know who God is and what His plan is for our lives, and if we fail to follow His instructions, His directions, and we insist on our own ways, in other words, God is not our Lord and Master, and we insist on our own ways, ay posible talagang mapahamak po tayo sa ating buhay. And we know that if El Nino is a natural phenomenon, it is God who will decide if it comes or not, no? If there will be drought or not. But we already saw yung biblical references ni Bishop, nabanggit po ninyo ang Deuteronomy 11:17 and 1 Kings 17:1 at Amos 4:7. We have been warned, na the disobedience will lead to drought, to famine. God can withhold the waters and the rains, di ba? And people will suffer through it because of God's judgment. But Bishop, hindi po ba, we are all called to repent also of our sinfulness and of our folly. I would say folly, stupidity. I'm sorry for using that word, but because of our lack of wisdom, napapahamak po tayo. And yet, God is a God of restoration. He forgives. All we need to do is repent and accept our sins before God. And God is really quick to forgive those who honestly ask for forgiveness. And there is restoration and hope in the hands of God. So Bishop, po, siguro before we close po, no, may we ask for your words of wisdom to our viewers and also close in prayer for our country. The overall biblical perspective about growth is often sends a reminder of our dependence on God and a call for repentance and turning back to Him. So it's time to seek His guidance, mercy, and provision. I remember yung payo ni Joseph kay Pero doon sa tagtuyot na mangyayari sa kanila. So ang sinabi ni Joseph, magtayo kayo ng mga kamalig, malalaking kamalig. At yun ang ginawa niya, pinuno niya. So, ganun din dapat siguro. Maglagay tayo ng malalaking dam dahil marami naman tubig eh. Ipuli natin yun kung magagawa sana ng ating pamahalaan na bawat irrigation ay magkaroon ng malaking dam, istakan ng tubig. Kasi pag dumating ang El Nino, so may makukuha. So, hindi magtatatuyo. Eh, walang reserve na ganun, di po ba? At kung kailan lang doon lang gagawa. Eh, pag nagtag-ulan sa atin, talagang daming tubig. Eh kung mayroon kang pansahod doon, o kahit sa mga farmers, sa mga maglagay ng mga malalaking barilis, na pag tag-ulan, napupuno yun, ay malaking tulong po yun. So, that's wisdom siguro sa ating mga magsasaka, na hindi tayo dapat maglagay tayo ng mga malalaking ipunan ng tubig. Yun lang po sa akin. At of course, at the bottom line of this is come to God and repent kung ano man ang nagawa natin mga pagkakamali natin. Bumalik tayo sa Diyos kasi malambot ang puso ng Diyos sa mga taong nagsisisi at umaamin na sila ay nagkamali, nagkasala sila. At tiyak, natatanggalin tayo ng Diyos at tutulungan tayo
at wala na nangyari sa aking buhay, talagang sobrang nangyari sa akin, nagulo talaga ang buhay ko, parang isang suli na nagkabuhol-buhol. Pero nung lumapit ako sa Panginoon, inayos niya. At dahil doon, sabi ko, habang ako nabubuhay, maglilingkod ako sa iyo dahil ikaw lang ang nakapagbago ng buhay ko na wala ng pag-asa. I almost commit suicide during that time. But because the love of God, binago niya. Ako'y naniniwala sa lahat na magpakumbaba, sa lahat na aamin na nagkasala at lalapit sa Diyos, hindi ka bibigoy ng Panginoon. May pag-asa ka. Babangon kang muli at i-restore ka ng Panginoon at gagamitin ka niya bilang pagpapala sa lahat. Ayan, napakaganda ng words of wisdom na narinig natin kay Bishop Fred Saya. Thank you very much, Bishop Fred, for joining us again here in Diyos at Bayan. Praise God, to God be the glory. Sana po ay talagang tumimo sa ating mga isipan, sa ating mga puso na mayroong buhay na Diyos at tiyak na hindi tayo pababayaan pag lumapit po tayo. Amen, amen. Thank you very much. Sa pagpapalakas po ng ugnayan sa Diyos at tunay na paglilingkod sa bayan, sama-sama po nating hubugin ang kinabukasan ng ating mahal na Pilipinas. Muli sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. Naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito po ang Diyos at Bayan. God bless you all and God bless the Philippines.